Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1551. Patayin. Sumipol ang butil ng dugo sa bakanteng espasyo. Sa wakas, nabasag nito si Xiaoyan sa harap ng maraming pares ng mga mata. Sa sandaling iyon, biglang tumibok ang puso ng lahat. Walang makakapidyo sa haring ito. Ang mga iskarlata na mata ng Northern Dragon King ay matamang nakatitig sa punto ng banggaan. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang bibig, ngunit ang halakhak na ito ay halos hindi na nagsimula nang bigla itong tumigil. Para lang siyang pato na nabasag ang lalamunan. Chi. Nagpakita si Xiaoyan ng kalmadong ekspresyon na tinanggap ng gulat na hari ng hilagang dragon sa kanyang mga mata. Kumalat mula sa kanyang palad ang isang pabilog na parang buhay na pink na alon ng apoy. Sa gitna ng alon ng apoy ay ang butil ng dugo, na naglalaman ng walang katapusang madugong pabango, ngunit sa sandaling ito, ang madugong aura na nilalaman ng butil ng dugo ay mabilis na namutla habang nililinis ito ng purifying demonic lotus flame. Paano ito posible? Aling heavenly flame ito? Agad na umungal ang Northern Dragon King nang makita niyang unti-unting umiikot ang butil ng dugo sa palad ni Xiaoyan. Hindi ito sumabog. Matapos mapunta ang butil ng dugo sa mga kamay ni Xiaoyan, naramdaman ng Northern Dragon King na ang koneksyon niya dito ay naputol. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay kayang linisin ang lahat ng bagay. Maging ang mga kaluluwa ay maaaring dalisean nito. Unti-unting umangat ang malarosas na malakristal na kamay ni Xiaoyan. Isang pink na apoy ang sumipol mula dito at pinalibutan ang butil ng dugo. Ang madugong aura sa butil ay mabilis na dinadalisay. Purifying Demonic Lotus Flame. Paanong ang brat na ito ay talagang nagtataglay ng Purifying Demonic Lotus Flame? Biglang pinaikit ng Northern Dragon King ang kanyang mga mata. Kahit na nakaramdam siya ng matinding galit sa kanyang puso, lamig pa rin ang nanggagaling dito. Ang reputasyon ng Purifying Demonic Lotus Flame ay isang bagay na pamilyar sa tribo ng Ancient Void Dragon kahit na hindi sila naglakbay sa Central Plains sa maraming taon. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang pagkabigla ng Northern Dragon King. Sumasayaw ang apoy sa kanyang kamay habang dahan-dahan siyang umangat. Lumitaw sa kanyang kamay ang isang maputlang kulay rosas na bola na kasing laki ng ulo ng tao. Ito ay ang bola ng dugo mula kanina. Gayunpaman, ang aura ng dugo sa loob nito ay ganap na nadalisay, at naramdaman ni Xiaoyan ang mga nananatiling kaluluwa sa loob nito. Sila ang mga kaluluwa ng mga miyembro ng sinaunang tribo ng dragon na nilamon ng hilagang dragon na hari. Ang mga tao sa loob ay nakikiusap sa akin na ibalik ito sa iyo. Napatingin si Xiaoyan sa Northern Dragon King at ngumiti. Pinitik niya ang daliri niya. Ang pink na butil na kasing laki ng ulo ng tao ay biglang bumaril. Sa pagkakataong ito, ang target nito ay ang Northern Dragon King. Bastos. Agad na bumalandra ang gulat sa mukha ng Northern Dragon King matapos makitang pinupuntirya siya ng butil na ito. Tumalikod siya at umatras nang hindi nagsasalita. Alam na alam niya kung gaano katikat ang enerhiya sa loob ng butil ng dragon. Kung tinamaan siya nito, matatapos na talaga siya sa pagkakataong ito. Swoosh! Bagamat mabilis na umatras ang Northern Dragon King, mas mabilis pa ang pink na butil. Maraming mukha ng tao ang bumungad sa pink na butil habang mabilis itong lumipad. Tiningnan nila ang Northern Dragon King sa lahat ng galit na naramdaman nila. Isang liwanag ang kumislap at mabilis na lumipad patungo sa hilagang Dragon King. Pagkatapos nito, naabutan nito ang Northern Dragon King sa harap ng maraming pares ng mga mata bago sumabog sa harap ng kanyang natigilan na nanliit na mga mata. Bang! Isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang mabangis na tumakas mula sa punto ng pagsabog. Ang sunod-sunod na alon ng energy storm ay nakakalat sa kalahati ng Dagwang Daochi na pumuno sa Dragon Island sa ibaba. Nanalo ba siya? Ang mga miyembro ng Ancient Void Dragon Tribe ay napalaki ang kanilang mga bibig habang sila ay nakatitig sa nakakatakot na enerhiyang bagyo. Nagkaharap sila. Ilang sandali pa, mabilis na sumilay sa kanilang mga mata ang ligaw na saya. Tumalbog ang mga tagay sa kalangitan na parang kulog. Napakalakas ni Mr. Xiaoyan. Nagagawa pa niyang linisin ang madugong Daochi sa Dragon Soul Bead.
Ang mga elder na iyon mula sa Eastern Dragon Island ay nagpahayag ng mga masasayang mukha mula sa pagtakas sa isang kalamidad. Tila hindi nilayon ng langit na alisin ang kanilang tribo. Ang mabuting kaibigan ng Dragon Emperor ay talagang isang pagpapala sa ating sinaunang tribo ng dragon. Paulit-ulit na iniligtas ni Mr. Xiaoyan ang ating tribo. Hinding-hindi natin masusuklian ang dakilang pabor na ito. Hinimas ni Elder Zuli ang kanyang balbas. Agad niyang sinulyapan ang unang elder ng Eastern Dragon Island at ang iba pa. Talagang biniyayaan tayo ni Mr. Xiaoyan ng malaking pabor sa ating sinaunang tribo ng dragon. Ang first elder ay nag-alinlangan at tumanggo matapos mapansin ang mga mata ni Elder Zuli. Nagpatuloy siya sa mahinang boses. Naiintindihan ko ang iyong kahulugan. Kapag ang ating sinaunang dragon tribe ay muling nagsama-sama, ang ating tribo ay kakampi sa Sky Mansion Alliance. Ngumiti lang si Elder Zuli at tumanggo pagkatapos marinig ang sagot na ito. Nabanggit ni Zian ang pagbuo ng isang alyansa sa Sky Mansion Alliance 2 taon na ang nakakaraan, ngunit maraming iba't ibang opinyon ang ipinahayag noon. Kaya naman, wala pang desisyon, ngunit muling namagitan si Xiaoyan at iniligtas sila. Dahil sa pabor na ito, walang sino man ang kayang tumutol muli. Nakahinga ng maluwag si Zian sa kanyang puso matapos marinig ang pag-uusap ni Elder Zuli at ng First Elder. Ang mga matigas ang ulo na matatandang ito ay sa wakas ay handang talikuran ang kanilang dating pagmamataas at sumang-ayon sa alyansa, na makabuluhang makikinabang sa magkabilang panig. Ang enerhiyang bagyo, na nagmula sa pagsabog, ay nagngangalit saglit habang ang mga mukha ng lahat ay puno ng kagalakan. Saka lang ito unti-unting nawala. Isang hindi pangkaraniwang kahabag-habag na figure ang lumitaw sa harap ng lahat pagkatapos na kumalat ang bagyo. Buhay pa ang Northern Dragon King. Maraming tao ang medyo nagulat sa kanilang mga puso nang mapansin nila na ang hilagang Dragon King ay nakabitin pa rin sa kanyang buhay sa pamamagitan ng isang hininga sa kabila ng pagpapakita ng labis na kahabag-habag na may medyo matamlay na aura. Kahit na ang gayong nakakatakot na pag-atake ay hindi kayang patayin ang taong ito. Talagang napakalakas ng buhay ng taong ito. Ang katawan ng isang Ancient Void Dragon ay talagang malakas. Pinag-aralan ni Xiaoyan ang eksenang ito. Bahagyang tumaas ang kanyang noo. Natural na naiintindihan niya na ang Northern Dragon King ay naging alikabok na kung hindi siya umasa sa lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ho! Ho! Hingal na hingal ang Northern Dragon King habang ang kanyang malamlam at iskarlata na mga mata ay tumama kay Xiaoyan sa napakabangis na paraan. Hindi niya inaasahan na masusugatan siya ng husto sa mga kamay ni Xiaoyan. Xiaoyan, mas mabuting tandaan mo ito. Siguradong babalik ang haring ito at maghihiganti. Bagamat napanatili niya ang kanyang buhay, ang hilagang Dragon King ay napakahina din. Mabangis niyang pinandilatan si Xiaoyan habang siya ay nagpakawala ng galit na galit. Pagkatapos nito, biglang bumaril ang kanyang katawan sa likuran. Parang may balak siyang tumakas. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Agad na nabalisa si Zian nang malaman niyang sinusubukan niyang tumakas. Nagmamadali siyang sumigaw. Ang huling pagkakataon sa paligid ng taong ito ay nagawang makatakas at naging sanhi ng gulo na kanilang kinakaharap ngayon. Kung siya ay papayagang tumakas muli, ang sinaunang Dragon Clan ay hindi kailanman magiging mapayapa. Siyempre, hindi kailangan ang paalala niya. Dahil sa karakter ni Xiaoyan, natural na hindi siya papayag na makatakas ang isang banta. Kaya naman, ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay ibinaba sa sandaling gumalaw ang hilagang Dragon King. Agad niyang sinimulan na habulin ang Northern Dragon King sa bilis na parang kidlat. Gusto mong patayin ang haring ito. Sa panaginip mo, nanlamig ang mga mata ng Northern Dragon King matapos pumikit si Xiaoyan mula sa likuran. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumipad ang 10 figure mula sa hilagang Dragon Island. Pagkatapos nito, itinapon nila si Xiaoyan na parang mga kanyan. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang mapansin niyang ang Dragon King na ito ay nagtatangkang gumamit ng mga flesh bomb. Bumagal ang bilis ng pag-usad niya. Naghahanda siyang iligtas ang mga figure ng tao nang biglang bumaril ang 17 kulay na ilaw mula sa likod ng ugong. Sumipol sila at pinulupot ang 10 figure bago sila inilabas sa blood formation.
Bilisan mong hulihin ang taong iyon. Ang boses ni Kailin ay umalungaw sa tabi ng tainga ni Xiaoyan habang nire-resolve niya ang problema sa pagpapawalang bisa sa mga flesh bomb na iyon. Oo. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang maalis ang mga sagabal na ito. Wala na siyang oras na magsalita pa dahil ang mga pakpak ng apoy sa kanyang likod ay kumakawala. Ang bilis niyang tumalon bigla. Sa loob ng ilang iglap, siya ay lumitaw sa itaas ng ulo ng hilagang Dragon King. Isang malamig na tawa ang lumitaw habang ang kanyang kristal na kamay ay umabot sa ulo ng Northern Dragon King sa parang kidlat na bilis sa harap ng mga mata ng Northern Dragon King. Ang haring ito ay lalaban sa inyong lahat. Isang kalupitan ang pumuno sa puso ng Northern Dragon King kasama ng gulat ng si Xiaoyan ay mainit sa kanyang takong. Ang isang selyo ay nabuo gamit ang dalawang kamay bago nagsimulang mabilis ang kanyang katawan. Sa hitsura nito, talagang pinaplano niya ang pagsira sa sarili. Natural na imposible para kay Xiaoyan na payagan ang laban na matapos sa pamamagitan ng pagtanggap ng malubhang pinsala sa sandaling ito, kaya mabilis na lumitaw ang isang napakalaking espiritual na ilusyon sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang Yellow Spring Divine Anger ay walang awa na bumagsak sa katawan ng Northern Dragon King. Ang malakas na espiritual na pag-atake ay nagdulot ng matinding kirot sa kaluluwa ng Haring Dragon sa hilagang habang lumiliit din ang kanyang namamaga na katawan. Nakaramdam ng lamig ang ulo ng Northern Dragon King matapos niyang pilit na pigilan ang matinding sakit na ibinubuga sa kanyang kaluluwa. Ang kamay ni Xiaoyan ay marahang damapo sa tuktok ng kanyang ulo. Huwag mo akong patayin. Panalo ka, panalo ka. Hindi ako mag-abala tungkol sa mga usapin ng tatlong dakilang isla ng dragon. Sa hinaharap, hindi na ako magiging hari ng hilagang dragon. Naninigas ang katawan ng Northern Dragon King nang damapo ang kamay ni Xiaoyan sa kanyang ulo. Isang nagmamadaling sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Hahaha. Napakabilis mong magbago ng paninindigan. Ngumiti si Xiaoyan at nagsalita habang sinusuri niya ang Northern Dragon King sa harap niya. Bitawan mo ako. Hinding-hindi ako lilito sa harap ng sino man sa inyo sa hinaharap. Itinaas ng Northern Dragon King ang kanyang mga kamay. Kumikislap ang mapula niyang mga mata. Hindi masamang ideya. Gayunpaman, mas madali ang pagpatay sa iyo. Ngumisi si Xiaoyan. Sa sumunod na iglap, nabura ang kanyang ngiti bago ito nauwi sa lamig na nagpayanag sa puso ng isang tao. Isang mainit na nakatagong puwersa ang mabilis na sumalakay sa ulo ng hari ng hilagang dragon, na naging ganap na gulo sa loob. Maging ang kaluluwa ng hari ng hilagang dragon ay mabilis na naalis sa wala dahil sa nakakatakot na mataas na temperatura ng purifying demonic lotus flame. Binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamay habang nakatayo siya sa kawalan. Ang katawan ng Northern Dragon King sa kanyang harapan ay unti-unting bumagsak na parang tumpok ng putik. Ang mahigpit na nakakuyom na kamao ni Xiaoyan ay dahan-daang lumuwag, na nagpapakita ng dalawang butil na naglalaman ng madugong baho. Pareho silang napuno ng marahas na enerhiya. Tahimik ang paligid. Maraming pares ng mga mata ang nakatitig sa Northern Dragon King, nadilat pa rin ang mga mata at puno ng kalupitan. Napabuntong hininga silang lahat. Ang hilagang Dragon King na ito ay maaaring maging lubhang walang awa, ngunit siya ay isang marangal na dalubhasa. Gayunpaman, ang marangal na ekspertong ito ay hindi maiiwan na may magandang reputasyon sa loob ng mga ancestral na aklat ng sinaunang tribo ng dragon. Ang malakristal na katawan ni Xiaoyan ay unti-unting namutla. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Bumungad sa kanyang mukha ang mapupulang ekspresyon. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang katawan ng hari ng hilagang dragon sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang mga kilay na may labis na interes. Ang katawan na ito ay hindi isang masamang kayamanan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1552. Pagpino sa isang papat. Nagmamadaling pumunta si Ziyan sa isang iglap habang hawak ni Xiaoyan ang bangkay ng Northern Dragon King. Ang kanyang mga mata ay komplikado habang sinusulyapan niya ang hilagang Dragon King, na ang mukha ay may madilim, walang awa, at mabangis na hitsura. Marahan siyang napabuntong hininga. Ang Ancient Void Dragon ay nabugbog pagkatapos ng napakaraming taon ng panloob na alitan. Ang pagkawala ng Dragon Emperor noon ay nagdulot ng kaguluhan sa tribo, isang napakasakit na problema.
50–60% ng mga mula sa Hilagang Dragon Island ay napatay na ng Northern Dragon King. Ito ay nagdaragdag sa malubhang pinsala na natamo na ng ating sinaunang Dragon Tribe. Buti na lang at ang kanluran at timog na mga isla ay hindi gaanong natalo. Sa pagkakataong ito, ang tatlong dakilang hari ng dragon ay napatay na lahat. Walang sino man ang makakapigil sa pagkakaisa ng tribo. Sinulyapan ni Ziyan ang Dragon Island sa ibaba, na natatakpan pa rin ng madugong aura, habang marahan niyang sinusuri ang sitwasyon. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Bagamat ang Eastern Dragon Island ay nanalo, ang presyo ng tagumpay na ito ay nagkakahalaga ng Ziyan ng labis. Bilang Dragon Emperor, inuuna niya ang mga pangangailangan ng tribo. Hindi alintana kung ito ay ang Eastern Dragon Island o ang iba pang tatlong Dragon Island, bawat tao ay kabilang sa Ancient Void Dragon Tribe. Ito sa huli ay isang magandang simula. Sa iyo, isang Dragon Emperor na pinag-iisa ang sinaunang Dragon Clan, hindi imposible para sa tribo na mabawi ang kaluwalhatian nito. Natahimik si Xiaoyan saglit. Ang tanging magagawa niya ay subukang aliwin siya. Alam niya na ang lakas ng sinaunang Void Dragon Tribe ay hindi na katulad ng nakaraan pagkatapos maranasan ang kaguluhan mula sa tatlong dakilang hari ng dragon, ngunit hindi niya masisira ang kumpiyansa ni Ziyan sa sandaling ito. Marahang bumuntong hininga si Ziyan. Alam niya ang pagkakaiba ng kasalukuyang sinaunang walang laman na tribo ng dragon at ng nakaraan. Dapat malaman na ang sinaunang tribo ng dragon sa tuktok nito ay maihahambing sa isang super faction tulad ng Gu Clan, ngunit ang mga eksperto ng kanyang tribo ay namatay o nagkalat. Mahirap para sa kanya na hawakan ito ng mag-isa. Wala lang masabi kung gaano katagal bago makarecover sa peak nito. Hahaha. Hindi ka dapat manatiling nalulumbay. Taglay mo ang maalamat na konstitusyon ng Dragon Phoenix. Hanggat binibigyan ka ng sapat na oras, magagawa mong malampasan ang mga nakaraang Dragon Emperors. Sa oras na iyon, ang pagbawi sa sinaunang tribo ng dragon sa tuktok nito ay hindi na isang walang laman na salita. Tinapik ni Xiaoyan ang ulo ni Ziyan at tumawa. Napangiti si Ziyan nang marinig ang mga salitang ito. Nakuha niya ang kanyang atensyon dahil tama si Xiaoyan. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ng sinaunang tribo ng dragon ay hindi masyadong maganda, taglay pa rin niya ang maalamat na linya ng dugo ng Dragon Phoenix. Kung ilalabas niya ang bloodline na ito sa limitasyon nito, hindi siya magiging mababa sa sinumang Dragon Emperors. Kasama rito ang nawawala niyang ama, na hindi pa niya nakilala, ang dating Dragon Emperor. Maraming salamat. Kung hindi kayo nagmamadaling dalawa. Isang ngiti ang bumungad sa mukha ni Ziyan habang tumugon ito ng pasasalamat. Hindi na kailangang sabihin sa akin ang gayong magalang na mga salita. Umiling si Xiaoyan. Bigla niyang ikinaway ang bangkay ng Northern Dragon King sa kanyang kamay kay Ziyan at nagtanong. Maaari mo bang ibigay ito sa akin? Ha? Nagulat si Ziyan nang marinig ang tanong na ito. Siya ay nalilito at nagtanong. Ano ang kailangan mo ng kanyang bangkay? Ang taong ito ay may isang hindi kapani-paniwalang konstitusyon. Siya ay nagalit pa ng transformang Dragon Demon Formation at ngayon ay nakakatakot na malakas. Kung siya ay maaaring maging isang puppet, ito ay magiging isang napakalakas. Nag-alinlangan si Xiaoyan at nagpaliwanag. Ang Sky Demon Puppets na pag-aari niya ay naiwan sa Star Realm bilang mga bantay. Ang mga sangkap na ginamit upang pinuhin ang mga ito ay limitado ang paglaki ng Sky Demon Puppet sa klase ng Daozun. Imposibleng sumulong pa sila. Ang isang katulong ng ganoong lakas ay ganap na walang silbi sa kasalukuyang Xiaoyan. Kaya naman, nagkaroon siya ng ideya na gawing pape ang bangkay ng hari ng Hilagang Dragon. Kung tutuusin, namatay na ang Northern Dragon King at maaari lamang gamitin bilang basura. Ayon sa mga patakaran, ang malalakas na sinaunang dragon ay karaniwang nakabaon sa loob ng Dragon Tomb. Kumunot ang noo ni Ziyan at sinulyapan ang walang magawang mukha ni Xiaoyan. Gayunpaman, nakipagtulungan ka sa aming tribo sa pagkakataong ito at nararapat lamang na humingi ka ng gantimpala. Sa kasalukuyan, ang mga mula sa tribo ay napupuot sa taong ito. Kung talagang ibabalik ko siya, hindi ko akalain na siya ay papayagang may libing sa Dragon Tomb.
Maaari mong kunin ang kanyang katawan kung kailangan mo ito. Hahaha. Kung ganoon, magpapasalamat ako sa iyo kamahalan, ang Dragon Emperor. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot pagkatapos marinig ang opisyal na tugon ng babaeng ito. Tumawa si Ziyan sa maislan na boses. Kayong dalawa ay dapat magpahinga sa Eastern Dragon Island sa ngayon. Napatay na ang 3 dakilang hari ng dragon. Kailangan kong simulan ang paghahanda para sa muling pagsasaayos ng 4 na malalaking Dragon Island. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. May kailangan pa siyang gawin sa Empty Realm na ito. Sa anumang kaso, wala siyang mahalagang bagay sa sandaling ito. Pipino niya ang puppet na ito bago umalis. Sa hinaharap, magiging mabuting katulong ang Popeye kapag nakipaglaban siya sa iba. Nakipag-chat si Ziyan kay Xiaoyan saglit pagkatapos niyang tumango. Pagkatapos nito, inayos niya ang mga eksperto sa loob ng tribo at pagkatapos ay pumasok sa Northern Dragon Island pagkatapos kumalat ang Dagwang Daochi. Hahanapin nila ang mga miyembro ng tribo na maswerteng nakaligtas. Matapos mapatay ang 3 dakilang hari ng dragon, ang tribo ng Ancient Void Dragon, na humarap sa malubhang panloob na alitan, sa wakas ay naalis ang lahat ng mga hadlang. Ang 4 na malalaking isla ng dragon ay tumigil sa pagsasabi ng anumang pagtutol dahil sa titulo ni Ziyan bilang Dragon Emperor. Pinatay ng Northern Dragon King ang mga miyembro ng tribo at pinalamig ang puso ng lahat ng Ancient Void Dragons. Natural, walang nagalit sa kanyang pagkamatay. Ang kanluran at timog na mga hari ng dragon ay parehong namatay sa kamay ng Hilagang Dragon King. Ang balitang ito ay walang alinlangan na gagawing higit na kinasusuklaman ang Hilagang Dragon King. Sa paghihimok mula sa napakaraming mga kadahilanan, ang pagkakaisa ng 4 na malalaking isla ng dragon ay hindi inaasahang naging maayos. Ang 4 na malalaking Dragon Island na lumutang sa Empty Realm ay pinagsama-sama sa tulong ng pinagsamang lakas ng marami sa mga dalubhasa sa tribo. Mula sa sandaling ito, ang Ancient Void Dragon Tribe ay maaaring ituring na muling magkakaisa. Sa hinaharap, wala ng 4 na malalaking isla ng dragon. Magkakaroon lamang ng isang sinaunang Dragon Island. Habang ang tribo ng Ancient Void Dragon ay sobrang abala sa proseso ng pag-iisa, pinili ni Xiaoyan at Kailin na manatili sa Dragon Island. Si Xiaoyan ay nagpahinga ng ilang araw at bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Sa pagkakataong ito, ang layunin ng kanyang pag-urong ay upang pinuhin ang isang Popeye gamit ang katawan ng Hilagang Dragon King. Ang lakas ng Northern Dragon King noong nabubuhay pa ay halos umabot na sa ika-6 na bituin ng klase ng Daosheng. Natuwa si Xiaoyan dahil ang pisikal na katawan ng haring ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 6-star Daosheng. Ang katawan na ito ay ang pinakamahusay na materyal upang pinuhin ang isang Popeye. Kung matagumpay itong mapino, walang alinlangan na malaking tulong ito kay Xiaoyan. Ang Popeye na ito ay magiging lubhang mahalaga sa kanya at sa Sky Mansion Alliance. Mataimtim ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatayo siya sa isang silid. Ang hangin sa kanyang harapan ay naglalaman ng daan-daang bagay na kumikislap na may mahiwagang pagkinang. Ang mga kumikinang na bagay na ito ay ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang isang Popeye. Ang mataas na kalidad ng katawan tulad ng Northern Dragon King ay napakabihirang, kaya natural na kailangan ni Xiaoyan na gumamit ng pinakamahusay na mga sangkap upang pinuhin ang katawan na ito. Maingat na iniwas ng mga mata ni Xiaoyan ang mga sangkap na iyon sa kanyang harapan. Pinatunayan niya na naruroon ang lahat bago tumango ng may kasiyahan. Hinalungkat niya ang mga tindahan ng Dragon Island upang kolektahin ang mga sangkap na ito. Iniisip lamang ang masakit na mga mata ng elder na nagbabantay sa bodega kaya hindi sinasadyang tumawa ng malakas si Xiaoyan. Ikan-away lang ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos kumpletuhin ang kanyang tseke. Isang figure, na maraming beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao, ang lumutang sa kanyang harapan. Ito ang pangunahing sangkap na kinakailangan upang pinuhin ang Popeye, ang katawan ng Hilagang Dragon King. Ang mga mata ng kasalukuyang hari ng Hilagang Dragon ay parehong nakapikit. Ang kanyang ekspresyon ay mapatla at walang buhay. Gayunpaman, tensyonado pa rin ang kanyang katawan. Imposibleng mag-iwan ng peklat kahit na tinadtad ito ng kutsilyo.
Ang pisikal na katawan ng Dragon King na ito ay napalakas na sa isang nakakatakot na antas. At least, inamin ni Xiaoyan na hindi siya kalaban nito. Ang Ancient Void Dragon Tribe ay talagang pinagpala ng isang malakas na pisikal na katawan. Iniwas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa ulo ng Northern Dragon King. Medyo mabangis pa rin ang tatlong mukha sa mga sandaling ito. Hindi niya sinasadyang umiling. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng pisikal na katawan ng taong ito ay dahil nilamon niya ang dugo at laman ng kanluran at timog na Dragon King. Puff! Napalaki ang bibig ni Xiaoyan matapos bawiin ang kanyang tingin. Isang kumpol ng pink na apoy ang iniluwa sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, sila ay namaga sa hangin at naging isang malaking pagan sa hangin. Kasunod nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at itinapon ang katawan ng hari ng hilagang dragon sa pagan. Sizzle! Sizzle! Ang balat ng Northern Dragon King ay sumabog na may mainit na tunog sa sandaling pumasok ang katawan ng Northern Dragon King sa fire cauldron. Patuloy na umaagos ang mga hibla ng dugo bago nawala sa wala dahil sa mataas na temperatura. Walang ekspresyon si Xiaoyan nang mawala ang dugong ito. Pino niya ang isang papel sa nakaraan at natural na naunawaan na ito ay isang proseso ng tempering. Matapos mapino ng kanyang heavenly flame, ang katawan ng Northern Dragon King ay magiging mas nakakatakot. Maaaring mukhang simple ang proseso ng tempering na ito, ngunit tumagal ito ng kabuoang 10 araw. Hindi nagpapahinga si Xiaoyan sa panahong ito habang patuloy niyang ginagamit ang Purifying Demonic Lotus Flame para ihaw ang katawan ng Northern Dragon King. Pagkatapos ng 10 araw ng pag-ihaw, ang orihinal na malakas na katawan ng Northern Dragon King ay tila lumiit ng 3 layer. Kahit na lumiit ang kanyang katawan, mukhang mas malakas pa rin ito ng kaunti kaysa sa isang ordinaryong tao. Mahinahong pinag-aralan ni Xiaoyan ang katawan ng Northern Dragon King, na tila itim na metal, mula sa labas ng kaldero. Kahit na walang Daochi ang nakapaligid dito, ang nanlilisik na anyo ng katawan ay hindi pa rin maihahambing. Ang dugo sa loob ng katawan ay inihaw hanggang makapasok ito sa lahat ng kalamnan at buto. Ang katawan na ito ay talagang magiging isang perpektong makina ng pagpatay. Nakangiti si Xiaoyan habang sinusuri ang itim na katawan, na nagdulot ng pressure. Ngumiti siya at maging ang itim niyang mga mata ay may kakaibang ngiti. Agad niyang ikanaway ang kanyang kamay at ang Purifying Demonic Lotus Flame na nakabalot sa katawan ay unti-unting namutla. Bang! Sa sandaling ganap na naglaho ang Purifying Demonic Lotus Flame, biglang binuksan ng Northern Dragon King ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata sa loob ng fire cauldron. Isang pamilyar na pares ng mga eskarlata na mata na pagmamayari ng Northern Dragon King ang lumitaw at isang kakaibang nakakatakot na tawa ang sumunod. Xiaoyan, salamat sa pagtulong sa haring ito na kumpletuhin ang ugali na ito. Para pasalamatan ka, ipapakita ko sa iyo kung gaano katikot ang katawan na ito. Hihihi. Kung kailangan mo ng sisihin mo ito sa iyong pagmamataas sa pagpapakalat lamang ng kaluluwa ng hari na ito. Ang katawan ng aming Ancient Void Dragon ay ang aming kaluluwa at ang aming kaluluwa ay ang aming katawan. Ang malakas na katawan na nababalutan ng malaitim na metal na kinang sa loob ng kaldero ng apoy ay mabangis na tumawa sa kalangitan. Isang suntok ang itinapon paarap at naging sanhi ng pagbagsak ng fire cauldron. Inabot ng kanyang malaking kamay si Xiaoyan. Ang patay na Northern Dragon King ay nabuhay muli. Battle Through the Heavens. Kabanata 1553. King of the North. Isang malakas na nakakatakot na hangin ang sumipol sa loob ng silid. Ang malaitim na metal na kamao ng hilagang Dragon King ay parang karit ng isang Diyos ng kamatayan habang walang awang bumaril sa ulo ni Xiaoyan. Ang biglaang di inaasahang pagbabagong ito ay maaaring maging sanhi ng sinuman na mamatla sa pagkabigla, ngunit ang ngiti sa mukha ng payat na figurang iyon na nakatayo sa harap ng kaldero ng apoy ay hindi nawala. Sinulyapan lamang ang hilagang Dragon King, na nakalaya mula sa kaldero, at iniunat ang kanyang daliri bago ito pinindot pababa mula sa di kalayuan. Bang! Matapos idiin ni Xiaoyan ang kanyang daliri, ang Northern Dragon King, na nagmamadaling lumapit, ay biglang nanigas. Sunod-sunod na alon ng kulay rosas na apoy ang biglang lumabas sa kanyang katawan ng walang paabi.
Binalot nila ang kanyang katawan bago sumalakay mula sa lahat ng posibleng pasukan. Mabilis silang dumagsa sa ulo ng Northern Dragon King bago ipinulupot ang nalalabing kaluluwa na kumokontrol sa kanyang katawan. Bastos, ano ang ginawa mo sa hari ito? Ang biglaang hindi inaasahang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat at galit sa Hilagang Dragon King. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan niya. Northern Dragon King, sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtatangkang gumamit ng pamamaraan na nagtatago ng iyong kaluluwa sa harap ko. Ngumiti lamang si Xiaoyan habang ang Hilagang Dragon King ay nagpakawalan ng gulat at galit na galit. Ang kanyang espiritual na lakas ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Hilagang Dragon King na ito. Paano siya makakagawa ng isang simpleng pagkakamali tulad ng pagkawala ng isang piraso ng kaluluwa? Gayunpaman, ang nangyari lang ay ang inaasahan niyang mangyayari. Bagamat ang isang katawan na pino sa pamamagitan ng isang ordinaryong paraan ng pagpipino ay naging mas matigas at naging immune sa sakit, ang isang papi ay sa huli ay isang papi lamang. Hindi ito nagtataglay ng sarili nitong karanasan sa pakikipaglaban. Natural na ayaw ni Xiaoyan na gamitin ang katawan ng hari ng Hilagang Dragon upang pinuhin ang gayong pangunahing papi. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, gagawin niya ang pinakamahusay na puppet na magagawa niya dahil nais niyang pinuhin ang isa. Ang isang perpektong papi ay hindi lamang nangangailangan ng isang malametal na katawan at isang kaligtasan sa sakit, nangangailangan din ito ng isang mahusay na karanasan sa pakikipaglaban at maraming paraan ng pagpatay. Gayunpaman, ang isang papi ay karaniwang kinokontrol ng may-ari nito. Kung hindi ito pinansin ng may-ari, magiging mapurol ang papi kahit gaano pa ito kalakas. Ang ganitong uri ng papi ay malayo sa pagiging perpekto. Upang malutas ang kahinaan na ito, kailangan ng isa na bumuo ng papi na may mas maraming katalinuhan, o sa halip ay karanasan sa labanan, hanggat maaari. Ang Hilagang Dragon King ay nakipaglaban sa hindi mabilang na bilang ng mga labanan sa buong buhay niya. Siya ay isang napakaraming manlalaban. Hanggat ang pira-piraso ng kanyang kaluluwa ay pino at pinagsama sa papi, ang mabubuong papi ay tunay na magiging isang makinang pangpatay. Noon, winasak ni Xiaoyan ang kaluluwa ng Northern Dragon King, ngunit iniwan niyang nakatago ang soul fragment na ito sa loob ng katawan ng Northern Dragon King. Ang fragment ng kaluluwang ito ay nagmana ng kasamaan ng Hilagang Dragon King. Ito ay nagtatago sa panahong ito at bumangon lamang upang magdulot ng gulo pagkatapos na palamigan ni Xiaoyan ang katawan hanggang sa maging napakalakas nito. Sa kasamaang palad, ang natitirang kaluluwang ito ay hindi alam na ito ay isang bitag upang akitin siya palabas. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanib ng fragment ng kaluluwa sa katawan na ito magiging perpekto ang papi. Sa wakas ay natagpuan na kita. Napatingin si Xiaoyan sa Northern Dragon King, na napaliligiran ng pink na apoy, at bahagyang ngumiti. Naramdaman niya na pinalibutan ng Heavenly Flame ang natitirang kaluluwa ng Northern Dragon King. Huwag! Ang Hilagang Dragon King ay tila may nakita sa sandaling ito. Sumili ang gulat sa kanyang mga mata. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, gayunpaman, walang pakialam na iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay sumulong at nilamon ang fragment ng kaluluwa na parang buhawi. Ang nakakatakot na mataas na temperatura nito ay napino ito sa loob ng ilang minuto. Matapos mapino ang huling fragment ng kaluluwa ng hari ng Hilagang Dragon, isang medyo ilusyon na daloy ng hangin ang biglang lumitaw sa loob ng Purifying Demonic Lotus Flame. Pagkatapos nito, ang daloy ng hangin na ito ay dahan-daang dumaloy sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan bago sumanib sa ulo ng papi. Matapos pumasok ang ilusyon na daloy sa ulo ng hari ng Hilagang Dragon, ang mga guwang na mata ng papi ay unti-unting nagsiwalat ng malamig na gininto ang kinang. Ang ningning na ito ay pinalabas ng malaitim na metal na katawan ng papi. Kung titingnan mula sa malayo, ito ay tila napakarilag at nagmula sa isang mahusay na pagpigil. Bukod dito, ang orihinal nitong medyo matigas na katawan ay unti-unting napalitan. Ang pagluwag na ito ay hindi isang anyo ng kahinaan. Sa halip, itinago nito ang nakakatakot na lakas ng papi, na maaaring pumutok sa isang sandali, sa isang lugar kung saan hindi maabot ng mga mata.
hinahayaan ang papel na maging mas epektibo kapag ito ay pumutok at namatay. Pumirma si Xiaoyan bilang relief habang pinagmamasdan niya ang itim na figurang metal na nakatayo sa kanyang harapan. Pinitik niya ang daliri niya. Isang patak ng essence na dugo ang lumabas sa kanyang daliri. Sa wakas, dama po ito sa noo ng papel bago nag-transform sa isang malabong selyo ng dugo. Nabuo din ang koneksyon sa isip nang lumitaw ang selyo. Sa hinaharap, tatawagan kang Northern King. Gumalaw ang mukha ng matipunong itim na figure matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Sa wakas, isang walang emosyong namamaos na boses ang dahan-dahang lumabas sa bibig nito. Naiintindihan, Master. Ang papi na ito ay iba sa mga Sky Demon Puppets noon. Ang Sky Demon Puppets ay walang katalinuhan. Kailangan nilang kontrolin ng mga tao kapag nakikipaglaban sa iba. Gayunpaman, ang Northern King na ito ay automatikong aatake sa isang pag-iisip lamang mula kay Xiaoyan. Higit pa rito, hindi ito magiging matamlay tulad ng isang regular na pupe kapag nakikipaglaban sa iba. Ito ay tila walang pinagkaiba kung ang hilagang Dragon King ay muling nabuhay. Ang kasalukuyang Northern King ay dapat na maihahambing sa isang 5-star Daosheng. Hinimas ni Xiaoyan ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay patuloy na pinagmamasdan ang Northern King. Isang puppet na maaaring tumugma sa isang 5 bituin na si Daosheng, hindi masasabi kung gaano kalaki ang kaguluhan na mapupukaw ng naturang balita kung ito ay kumalat. Gayunpaman, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Xiaoyan. Ang hilagang Dragon King ay malabo na naabot ang ika-6 na bituin ng klase ng Daosheng, at sa hindi pangkaraniwang malakas na katawan ng hilagang Dragon King, ang limitasyon ng papel na ito ay dapat na mas mataas. Ang isang puppet ay hindi makapagpapalabas ng Dao Qi. Ito ay lubos na umaasa sa lakas ng kanyang pisikal na katawan kapag umaatake. Sa kasalukuyang pisikal na katawan ng Northern King, ang pagpino nito gamit ang Purifying Demonic Lotus Flame ay hindi gaanong magagawa. Noong nakaraan, ang Earth Demon Puppet ay umaasa sa pagsipsip ng kidlat upang tumaas ang lakas nito. Gumamit si Xiaoyan ng katulad na paraan ng pagpipino para sa puppet na ito at nagpino ng ilang espesyal na sangkap sa katawan ng Northern King. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Northern King ay magkakaroon ng kakayahang sumipsip ng kidlat. Bukod dito, ang limitasyon ng pagsipsip na ito ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng mga Sky Demon Puppets na iyon noong nakaraan. Sa makatuwid, ang tanging bagay na kailangan niyang isaalang-alang ay kung saan siya makakahanap ng sapat na lakas ng kidlat. Kung aasa siya sa pagdadalisay ng mga medicinal pill para makaakit ng pill lightning, hindi magagawa ni Xiaoyan na masira ang Northern King hanggang sa ika-6 na bituin ng klase ng Daosheng kahit na siya mismo ang gumawa hanggang mamatay. Siguro oras na para pumunta sa lugar na iyon. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago siya mahinang tumawa. Hindi na siya nanatili habang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Ang Northern King ay sumunod malapit sa kanyang likuran na parang anino. Agad na naabutan ni Xiaoyan si Kailin sa looban pagkatapos lumabas sa tahimik na silid. Napalingon din siya matapos siyang makita. Isang nabigla na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata nang makita niya ang Northern King sa likod ni Xiaoyan. Ang katawan ng Northern Dragon King ay sumailalim sa isang matinding pagbabago matapos itong pinuhin ng Purifying Demonic Lotus Flame sa loob ng mahigit 10 araw. Sa malablak metallic na katawan nito, walang makakakilala dito bilang ang kasumpa-sumpa na hari ng hilagang dragon ng Ancient Void Dragon Tribe sa isang sulyap lang. Ang pagpipino ay isang tagumpay. Tumanggo si Xiaoyan. Hindi siya nagtagal. Matapos maipaliwanag sa maikling panahon ang sitwasyon kay Kailin, pinamunuan niya ang Northern King sa hangin at mabilis na sumugod sa walang laman na kaharian sa labas ng Dragon Island. Rumble. Ang mababa at malalim na dagandong ng kulog ay umalangaw-ngaw sa malayo sa loob ng madilim na walang laman na kaharian. Kung ang isang tao ay tumano sa paligid, ang isa ay makakahanap ng isang kumikinang na pilak na liwanag malapit sa gilid ng kadiliman kung saan ang malalaking kulog ay walang kabuluhang sumipol na parang malalaking dragon. Nanatiling nakasuspend ang katawan ni Xiaoyan sa kaharian. Nilaybot ng kanyang mga mata ang napakalaking pool ng kidlat sa kanyang harapan.
Ang lugar na ito ay kung saan niya pino ang Sky Demon Puppets noon at kung saan din niya nakilala ang punong guro ng Inner Academy, si Mang Tianchi mula sa angkan ng Lei, sa unang pagkakataon. Sa oras na iyon, si Mang Tianchi ay mukhang sobrang miserable dahil hinahabol siya ng mga kakaibang nilalang na itim na kidlat. Sa oras na iyon, alam lang ni Xiaoyan na ang mga itim na kidlat na iyon ay nakakatakot at hindi niya ito mahawakan. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang mga itim na kidlat na nilalang, na pinilit si Mang Tianchi na tumakas sa takot noon. Kailangan niyang umasa sa lakas ng kidlat ng pool na ito para maiangat ang lakas ng Northern King sa isang tunay na perpektong antas. Tara na. Ang kanyang mga mag-aaral na itim na arka ay nagmamasid sa mga kulog na dumadaloy sa loob ng pool ng kidlat. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan habang nangunguna ang kanyang katawan sa paglipad pasulong. Nakasunod ang itim na katawan ng Northern King sa likuran niya. Noon, kinailangan ni Xiaoyan na maging lubhang maingat kapag nakapasok siya sa lightning pool ng walang laman na kaharian. Siya ay natatakot na makaakit ng libu-libong mga tama ng kidlat ng sabay-sabay, ngunit ngayon ay medyo komportable na siya sa kakaibang rehiyon na ito na puno ng nakakatakot na lakas. Panay ang paglutang ng kanyang katawan sa pool ng kidlat. Ang mabangis na kumikislap na mga kulog ay biglang huminto kapag sila ay daan-daang talampakan pa mula kay Xiaoyan bago pumihit at tumakbo ng may pagkataranta. Natuklasan nila ang isang medyo nakakatakot na pag-iral sa loob ng medyo malakas na katawan. Hindi huminto si Xiaoyan sa daan. Sumugod siya sa pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat. Sa pamamagitan ng Purifying Demonic Lotus Flame na nagpoprotekta sa kanyang katawan, ang lakas ng kidlat ay hindi nang ahas na sumulong. Sa hitsura nito, ang ikatlong ranggo na Heavenly Flame na ito ay tumiyupad sa reputasyon nito. Ang kidlat na pool ng walang laman na kaharian ay napakalawak, ngunit sa bilis ni Xiaoyan, narating niya ang pinakamalalim na bahagi sa loob ng wala pang 10 minuto. Hindi katakataka na kahit ang punong guro na si Mang Tianchi ay maaari lamang tumalikod at tumakas noon. Sinulyapan ni Xiaoyan ang kanyang madilim na paligid matapos marating ang malalalim na rehiyon. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang mga mata upang suriin ang isang itim na kumpol ng kidlat, na tila malaking dragon habang dahan-dahan itong gumagalaw sa loob ng kadiliman. Kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang kanyang ekspresyon ay hindi sinasadyang naging seryoso. Ang seryosong ekspresyon ay tumagal ng ilang sandali bago dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan. Bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Kung maa-absorb ng Northern King ang kidlat na ito, maaabot nito ang perpektong antas. Sa oras na iyon, maaari pa itong lumaban sa isang piling 6-star Daosheng. Ang ganitong uri ng tulong ay magiging lubhang kapaki-pakinabang kay Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1554. Lumalamon sa Black Demon Lightning. Black Demon Lightning. Huminto ang mga paa ni Xiaoyan sa labas ng rehiyon na puno ng itim na kidlat. Pinag-aralan ng kanyang mga mata ang mga itim na thunderbolt na nagkumpol-kumpol bago ang pagkabigla ng hindi sinasadya ay sumilay sa kanila. Sino ang mag-aasam na ang Black Demon Lightning, na maaakit lamang pagkatapos mapino ang isang tier siyam na medicinal pill, ay umiiral sa napakaraming bilang sa pool na ito. Ang mundong ito ay talagang puno ng lahat ng uri ng misteryo. Si Xiaoyan ay hindi pamilyar sa Black Demon Lightning na ito. Minsan na niya itong pinatawag pagkatapos magpino ng isang tableta pabalik sa Small Pill Tower. Gayunpaman, ang Black Demon Lightning na iyon ay hindi gaanong mahalaga kung ikukumpara sa Black Demon Lightning sa lightning pool na ito. Sa kabutihang palad, ang lakas ni Xiaoyan ay higit na nalampasan kung ano ito noon. Kung hindi, makakatakas lamang siya pagkatapos makita ang napakaraming Black Demon Lightning. Ang lakas ng kalikasan ay talagang hindi mahuhulaan. Umiling si Xiaoyan, ngunit hindi niya agad hinayaan na makuha ng Northern King ang lakas ng kidlat. Maraming Black Demon Lightning sa lugar na ito. Kung ang isa ay walang ingat na padanahin ang lahat ng mga ito, sila ay medyo mahirap harapin. Kaya naman, umupo siya sa labas ng rehiyon ng Black Demon Lightning na naka-cross legs at nagsimulang obserbahan ang sitwasyon sa loob ng lightning pool. Ang pagmamasid na ito ay tumagal ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos makumpirma na walang aksidenteng nangyari.
Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang Northern King na nasa likuran niya ay humakbang ng walang pag-aalinlangan at dahan-daang tinungo ang pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat. Bang! Agad na nakuha ng Northern King ang atensyon ng isang Black Demon Lightning matapos niyang makapasok sa pinakamalalim na bahagi ng lightning pool. Isang daang talampakang laking itim na thunderbolt, nakahawig ng isang higanteng sawa, dahan-daang kumikislap sa itaas ng ulo ng Northern King. Isang mainit na kidlat ang lumabas mula sa katawan nitong Black Demon Lightning. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Xiaoyan, huminto ang Northern King bago itinaas ang ulo nito upang tingnan ang itim na kulog. Pagkatapos nito, dahan-dahan nitong iniabot ang kamay at hinawakan ang kidlat. Ang Black Demon Lightning ay hindi nakaiwas sa pag-ataking ito. Sa halip, tila na-provoke ito. Gumalaw ito at walang awa na hamampes sa braso ng Northern King. Ang malaitim na metal na katawan ng Northern King ay biglang nagpakawala ng kakaibang puwersa ng pagsipsip matapos hawakan ng Black Demon Lightning ang braso nito. Talagang sinipsip nito ang Black Demon Lightning sa katawan nito. Chi. Ang balahibo ng Northern King ay tumindig na parang maraming karayom matapos ang Black Demon Lightning ay brutal na kinaladkad sa katawan nito. Ang mga bilog na itim na spark ay patuloy na kumikislap sa paligid ng katawan nito. Ang isang kakaibang tunog ay patuloy na naglalabas, na naging sanhi ng medyo tahimik na bahagi ng pool ng kidlat upang lumitaw na kakaibang nakakabingi. Medyo nababalisa ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang Northern King na nagtatagal sa loob ng itim na kidlat. Ilang sandali pa, bumungad sa kanyang mga mata ang saya. Naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang ligaw at marahas na lakas ng Black Demon Lightning na galit sa loob ng katawan ng Northern King bago tuluyang sumanib dito. Ang ligaw at marahas na enerhiyang iyon ay sumalakay sa mga kalamnan, buto, selula ng Northern King. Ang lakas ng kidlat ay talagang epektibo sa Northern King. Sa ilalim ng refinement na ito, ang orihinal na itim na katawan ng Northern King ay naging medyo duller. Ang mga kalamnan sa katawan nito ay puno ng lakas na nakikita ng mata. Medyo maganda ang epekto. Ang enerhiya mula sa Black Demon Lightning ay sumanib sa katawan ng Northern King. Ang pagsasanib na ito ay naging sanhi ng kagalakan ni Xiaoyan. Bago pa man sumili ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsitayuan na ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Inangat niya ang kanyang ulo, nalaman lamang na maraming malalaking itim na kidlat ang pumaligid sa katawan ng Northern King na parang malalaking dragon. Kumikislap ang mga kaluskos na spark. Ang kidlat ay napuno ng isang ligaw at marahas na puwersa na nagpamanhid ng ulo ng isa. Naaakit pa rin sila. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang gumalaw ang kidlat. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan at ang Northern King, na napapalibutan ng maraming bolts ng Black Demon Lightning, ay biglang idiniin ang paa nito pababa sa bakanteng espasyo. Ang katawan nito ay parang bola ng kanyan habang ito ay bumaril. Boom! Ang mga aksyon ng Northern King ay walang alinlangan na nagpasabog sa pagkapatas. Sabay-sabay na gumalaw ang maraming bolts ng Black Demon Lightning. Maraming malalaking itim na thunderbolt ang humabol sa Northern King sa napakabilis na bilis. Pagkatapos nito, ang isa sa kanila ay walang awa na binasag sa katawan ng Northern King. Bang! Isang Black Demon Lightning ang bumangga sa katawan ng Northern King. Ang kidlat ay nawala sa isang iglap at hinigop ng Northern King, ngunit ang malaking puwersa mula sa Thunderbolt ay nagpalipad sa Northern King ng 10,000 talampakan. Ang ganitong uri ng lakas ay nagdulot kay Xiaoyan na hindi makapagsalita. Kahit na ang isang ordinaryong one-star Daosheng ay makakaramdam ng pananakit ng ulo pagkatapos na salakayin ng isa sa mga bolts na ito ng Black Demon Lightning. Sa kabutihang palad, ang pisikal na katawan ng Northern King ay umabot na sa medyo nakakatakot na antas. Hindi man lang ito nalagas ng buhok matapos itong mapalipad ng 10,000 talampakan. Pagkatapos nito, pinaupo ito ni Xiaoyan, pinayagan ang maraming malalaking hibla ng Black Demon Lightning na makapasok dito. Bang bang bang. Paulit-ulit na lumilitaw ang malinaw na malalakas na tunog sa pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat. Maraming mga hilo ng Black Demon Lightning ang bumaon sa Northern King tulad ng maraming malalaking dragon, ngunit sa bawat oras na ang Black Demon Lightning ay madikit sa katawan ng Popeye,
isang itim na kinang ang kumikislap bago mawala. Kasunod nito, ang mga itim na arko ng kidlat na kumikislap sa paligid ng katawan ng Northern King ay naging mas siksik. Pinilit ni Xiaoyan ang kanyang dila at pinuri habang pinapanood ang pagsalakay na ito mula sa labas ng pinakamalalim na rehiyon. Lubhang komportable ang kanyang puso. Ang lakas ng pisikal na katawan ng Northern King ay nagulat pa sa kanya. Ang katawan ng Ancient Void Dragon ay napakahusay sa simula, at ang Northern Dragon King na ito ay itinuturing na isa sa mga nangungunang individual sa kanila. Matapos lumunin ang kanluran at timog na mga hari ng dragon, ang lakas ng hilagang Dragon King ay lalo pang tumaas. Kung ihahambing lamang ng isa ang lakas ng pisikal na katawan ng isang tao, malamang na kahit si Ziyan ay magiging mas mababa sa mutated Northern Dragon King. Siyempre, naunawaan din ni Xiaoyan na kapag ganap na na-activate ang Dragon Phoenix bloodline ni Ziyan, walang sino man sa buong mundo ang makakapagkumpara sa lakas ng kanyang katawan. Matapos mapalakas sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan at ang pagpipino ng Purifying Demonic Lotus Flame, ang pisikal na katawan ng Northern King na ito ay medyo nakakatakot. Kaya naman, hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pag-abot sa limitasyon nito kahit na naabsorb ang napakaraming bolts ng Black Demon Lightning. Ang puppet na ito ay maaaring ituring na isang ultimate creation. Ang Sky Demon puppets na nakuha niya pabalik sa Daosheng ay nananatili kung saan nagmula ang Great Heaven Creation Palm ay mga tambak ng basura. Ang katawan ang pinakamahalagang material pagdating sa pagpino ng mga puppet. Matapos ang pepe ay matagumpay na pino, hindi nito magagamit ang Daochi, kaya maaari lamang itong umasa sa pisikal na katawan nito. Gayunpaman, ang isang malakas na katawan tulad ng katawan ng hilagang Dragon King ay napakahirap hanapin. Ang aktwal na lakas ng may-ari ng labi ng Daosheng ay malamang na mas mababa sa hilagang Dragon King. Naturally, ang mga sangkap na pinili niya ay hindi magiging pinakamataas na kalidad. Ayon sa bilis na ito, ang lakas ng Northern Dragon King ay dapat maging 6-star Daosheng sa loob ng kalahating buwan. Napangiti si Xiaoyan. Ang bilis na ito ay lubhang nakakabigla, ngunit hindi nagtagal ay dahan-dahan niyang binawi ang kanyang pagtuon. Naghahanda siyang ipikit ang kanyang mga mata at magpagaling ng walang kamalay-malay ang isang kasing laki ng braso na Black Demon Lightning. Sa wakas ay bumangga ito sa kanyang katawan sa harap ng kanyang natutulala na mga mata. Ang maliit na Black Demon Lightning na ito ay natural na hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Xiaoyan. Isang kulay rosas na panla ng apoy ang naalis sa kanyang katawan nang makipag-ugnayan ang kidlat. Pagkatapos, nilamon ng apoy ang itim na demonyong kidlat. Dahil sa apoy at kidlat, bahagyang nagulat si Xiaoyan. Pag-aaralan pa lang niya ang interaksyon ng Black Demon Lightning nang bigla niyang naramdaman ang isang hindi pangkaraniwang purong enerhiya na surge sa kanyang katawan. Sa wakas, kumalat ang enerhiyang ito sa kanyang mga paa. Bukod dito, natigilan si Xiaoyan nang makitang ang purong enerhiya na ito ay naglalaman ng bahagyang pamamanhid na pakiramdam kapag damaloy ito sa kanyang mga panloob na organo. Tahimik na lumusab sa kanya ang mga sparks ng electric flow, dahilan para maglabas ng hindi pangkaraniwang nakaka-relax na pakiramdam ang mga organ sa kanyang katawan. Ito ang lumalamon na kapangyarihan ng Nihility Devouring Flame. Ang biglaang enerhiyang ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Yiwa! Masarap! Isang apoy ang sumilay sa balikat ni Xiaoyan. Isang cute na kasing laki ng palad na si Little Yi ang lumitaw. Pinalaki niya ang matangkad nitong malalaking mata habang nakatingin sa Black Demon Lightning na iyon sa di kalayuan. Isang medyo transparent na globe ang lumabas sa gilid ng bibig niya bago niya ito dali-daling pinunasan. Pagkatapos ay sinipsip niya ang kanyang maliit na bibig at isang hindi pangkaraniwang kapangyarihang lumalamon ang pumutok. Mahigit sa 100 bolts ng Black Demon Lightning mula sa di kalayuan ay mabilis na sumugod patungo kay Xiaoyan na tila sila ay tinangay ng buhawi. Pagkatapos ay kinain sila ni Little Yi sa balikat ni Xiaoyan. Chi-chi. Ilang itim na kulay na kidlat na arko ang kumislap sa katawan ni Little Yi pagkatapos niyang lunukan ang dosenang plus strands ng Black Demon Lightning ng magkasama. Kasabay nito, ang isang nakakagulat na purong enerhiya ay muling lumitaw sa loob ng katawan ni Xiaoyan nang walang babala. Sa wakas, nagkalat ito sa kanyang mga paa at buto.
Sa pagkakataong ito, naunawaan ni Xiaoyan ang pinagmulan ng enerhiyang ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang Blood Demon Lightning ay lubhang marahas. Kahit na ang enerhiya sa loob nito ay labis na nakakabigla, hindi siya kailanman nang ahas na isipin ang pagsipsip nito. Maaaring taglay niya ang Purifying Demonic Lotus Flame, ngunit hindi pa rin sumagi sa isip niya ang ideyang ito. Gayunpaman, si Little Yi ay nagtataglay ng kaunting kapangyarihang lumalamon ng Nihility Devouring Flame at nagawa niyang sumipsip ng enerhiya na ito. Gulp! Unti-unting gamulong ang lalamunan ni Xiaoyan. Matapos ang enerhiya, na naging sanhi ng pagkamanhid ng kanyang katawan, tahimik na sumanib sa kanyang katawan, natuklasan niya na ang kanyang lakas, na hindi nadagdagan mula noong umalis siya sa Demonic Flame Realm, ay muling tumaas ng bahagya. Matigas na inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tumingin siya sa siksikan na kumpol ng Black Demon Lightning sa di kalayuan nang biglang napuno ng sobrang init na ekspresyon ang kanyang mga mata. Dahil ang Little Yi ay maaaring pinuhin at lumunin ang Black Demon Lightning, na nakamamatay sa paningin ng iba, ang mga bolts na ito ay naging isang perpektong mapagkukunan ng pangangalaga sa kanyang mga mata. Akin ang lahat ng ito. Medyo sakam na din ilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi habang ang isang masayang mababang dagandong ay lumabas sa kanyang lalamunan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1555. Siyam na mahiwagang gintong kidlat. Sa loob ng walang laman na pool ng kidlat, pilit na pinigilan ni Xiaoyan ang pananabik sa kanyang mga mata pagkaraan ng mahabang panahon. Tumingin siya kay Little Yi sa balikat niya. Ang tanging nakatiis sa mabangis at marahas na enerhiyang pag-atake ng Black Demon Lightning ay itong Fire Spirit. Ang patak ng kristal sa sulok ng bibig ni Little Yi ay naging masiksik nang sumulyap si Xiaoyan. Agad niyang ipinahid ang kanyang malalambot na mga kamay sa kanyang mukha at lumipad pasulong. Sa wakas, nagpakita siya sa hangin sa itaas ng kumpol ng Black Demon Lightning isang pab-ilog na kulay rosas na apoy na nagbuga ng lumalamon na kapangyarihan na kumalat mula sa kanyang katawan. Anumang hibla ng Black Demon Lightning na dumampi sa bilog ng apoy na ito ay makakatagpo ng puwersa ng pagsipsip na hindi kayang labanan. Hindi sila nakatakas anuman ang kanilang pakikibaka. Sa wakas, lahat sila ay lumipad sa mga gilid ng bilog ng apoy bago pumasok sa maliit na katawan ni Little Yi. Sizzle. Ang ibabaw ng katawan ni Little Yi ay nagsimulang kumurap na may maraming itim na arco matapos lumunin ang maraming bolts ng Black Demon Lightning. Ang Black Demon Lightning na pumasok sa kanyang katawan ay mabilis na pinadalisay ng Purifying Demonic Lotus Flame at pagkatapos ay naging isang napakadalisay na enerhiya na kumalat. Habang si Little Yi ay ligaw na nilalamon ang Black Demon Lightning, si Xiaoyan ay nanatiling nakaupo sa bakanteng espasyo. Ang sunod-sunod na alon ng isang hindi pangkaraniwang dalisay at malakas na enerhiya ay nagsimulang lumitaw sa loob ng kanyang katawan nang walang anumang babala. Itinoon niya ang kanyang isipan at kinokontrol ang enerhiyang ito, pinaikot ito sa rutang itinalaga ng Flame Mantra Chi Method. Sa wakas, ang enerhiyang ito ay naging malakas na Dao Chi na sumanib sa bawat bahagi ng katawan ni Xiaoyan. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang isip. Malinaw niyang naririnig ang hindi mabilang na mga selula sa loob ng kanyang katawan na naglalabas ng boses na puno ng pagnanasa at kagalakan habang ang enerhiyang ito ay lumilipat sa paligid. Isang Black Demon Lightning lang ang maihahambing sa isang buong araw na pagsasanay para kay Xiaoyan. Imposibleng ihambing ang pagiging epektibo ng dalawa dahil talagang magkaiba sila. Kung posible na makuha ang lahat ng Black Demon Lightning na ito, hindi mahirap maabot ang antas ng Advanced Flavstar Daosheng class. Nakatagilid na sumulyap si Xiaoyan sa Black Demon Lightning, na pumuno sa pinakamalalim na bahagi ng lightning pool, na may singkit na mga mata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang pinuhin at i-absorb ang malakas na enerhiyang lumalabas mula sa kanyang katawan ng mas mabilis. Ang tahimik na pinakamalalim na bahagi ng walang laman na pool ng kidlat ay kasalukuyang naglalabas ng mga alon ng dumadagandong na kulog. Maraming higanteng python-like black thunderbolts ang sumipol. Natakpan ng kanilang lakas ang lugar na ito habang ang libu-libong thunderbolts ay gumagalaw ng magkasama. Sa harap ng kagilagilalas na palabas na ito, kahit ang isang piling tao na si Daosheng ay pakiramdam na napakaliit.
Mayroong dalawang parang whirlpool na pag-iral sa loob ng itim na kidlat na dagat. Maraming itim na thunderbolt ang pam ito sa paligid ng dalawang spot na ito, na naging dahilan upang mapalibutan sila. Hindi alintana kung gaano kabanggas ang mga bolts, ang dalawang rehiyon ay parang mga hukay na walang kalaliman na hindi mapupunan. Ang lahat ng mga bolts ng Black Demon Lightning, anuman ang kalidad, ay mawawala sa kalaunan sa isang itim na flash ng liwanag. Ang dalawang matako na individual na iyon ay walang kapaguran at baliw na nilamon ang mga kumpol ng Black Demon Lightning. Isang figure ang nakaupo sa gilid ng pinakamalalim na rehiyon ng pool na ito ng kidlat. Maraming mga itim na arco ng kidlat ang paminsan-minsan ay tumatakas mula sa kanyang balat, na hinuhubad ang kanyang itim na damit at buhok, na nagbibigay sa kanya ng kakaibang misteryoso at hindi maarak na anyo. Ang paglamon na ito ay nakatakdang tumagal ng mahabang panahon. Sa kabutihang palad, ang dami ng kidlat sa loob ng pool ng kidlat sa walang laman na kaharian ay umabot na sa medyo nakakatakot na lawak pagkatapos umunlad sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Kung hindi, sila ay nilalamon ng dalawang parang black hole na pag-iral sa loob ng maikling panahon. Ang pool ng kidlat ay nakatago sa loob ng walang katapusang walang laman na kaharian kung saan bihirang maglakbay ang isang tao. Kahit na ang mga piling tao na si Dao Sheng, na paminsan-minsan ay pumapasok sa kaharian na ito, ay hindi manggahas na basta-basta pumasok sa pool ng kidlat. Kaya naman, ang pagsasanay ni Xiaoyan ay umusad ng hindi karaniwang maayos nang walang sino mang gumagambala sa kanya. Lumipas ang oras sa pagsasanay na ito. Sa isang kisap mata, isang buwan ang tahimik na lumipas. Sa loob ng isang buwang ito, walang masabi kung ilang bolts ng Black Demon Lightning ang kinain ng Northern King at Little Yi. Ang napakalaking, tila walang katapusang, paglamon na iyon ay naging dahilan upang ang bilang ng Black Demon Lightning sa loob ng pinakamalalim na bahagi ng pool na ito ng kidlat ay lalong hamina. Siyempre, pagkatapos lumunin ang napakaraming Black Demon Lightning, ang Northern King, Little Yi, at maging si Xiaoyan ay natural na nakakuha ng walang katulad na mga benepisyo. Ang katawan ng Northern King ay naging bahagyang mas malalim na lilam ng itim pagkatapos na pino sa loob ng isang buong buwan. Ang itim na kulay ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang puwersa ng demonyo. Sa isang sulyap, ito ay tila isang patuloy na umiikot na black hole. Sa pag-atake na damapo dito ay lalamunan ng black hole. Ang kakaibang itim na ningning ay nananatili sa katawan ng Northern King. Mula sa malayo, tila isang napakanipis na layer ng kulay itim na baluti ang nabuo sa kanyang katawan. Malalim at madilim ang baluti, na naging dahilan upang lumitaw na medyo misteryoso ang Northern King. Ang kasalukuyang katawan ng Northern King, na masasabi lamang na nakakatakot, ay makakalaban ng pantay sa isang tunay na 6-star Dao Sheng. Bukod dito, namana nito ang mayamang karanasan sa labanan ng Northern Dragon King, na pinilit ang kalaban nito na talagang ituring ito bilang isang piling 6-star Dao Sheng. Matapos ang katawan ng Northern Dragon King ay lumakas sa antas na ito, tila malabo itong umabot sa limitasyon. Hindi alintana kung paano nito na-absorb ang Black Demon Lightning, ang epekto ay hindi gaanong mahalaga. Walang magawang iling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Hindi alintana kung gaano ito kaperpekto, ang isang papay ay sa huli ay isang papay. Napakahirap ng palakasin ito sa ganoong lawak. Malamang na napakahirap gawin itong mas malakas. Habang ang Northern King ay nakakuha ng magandang resulta, sina Xiaoyan at Little Yi, na baliw na nilamon ang Black Demon Lightning sa loob ng isang buwan, ay nakagawa din ng makabuluhang tagumpay. Si Xiaoyan ay hindi lamang nagtaas ng initial 5-star Dao Sheng sa isang intermediate 5-star Dao Sheng, naabot din niya ang tuktok ng intermediate na antas. Hindi imposible para sa kanya na maabot ang advanced na antas sa loob ng maikling panahon. Para naman kay Little Yi, ang kanyang katawan ay kasing liit pa rin ng dati, ngunit posibleng malabo na makakita ng ilang itim na kidlat na arco na kumikislap sa kulay rosas na apoy sa kanyang katawan. Matapos lumunin ang napakaraming Black Demon Lightning, nagsimula na talagang lumitaw ang mga tendrils ng Black Demon Lightning sa loob ng Purifying Demonic Lotus Flame. Nagdulot ito ng matinding pagtaas ng lakas ng opens iba ng Purifying Demonic Lotus Flame. Medyo nasiyahan si Xiaoyan sa kanyang mga natamo,
Ngunit ang problemang naranasan ng Northern King ay nangyari din kay Xiaoyan makalipas ang 1 buwan. Matapos mapataas ang kanyang lakas sa intermediate level ng 5th star Daosheng class, ang katawan ni Xiaoyan ay tila nagkaroon ng resistensya para sa Black Demon Lightning. Ang halatang pagtaas ng kanyang lakas mula kanina ay nabawasan, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang umatras mula sa kanyang estado ng pagsasanay. Binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, na nakapikit ng 1 buwan. Mayroon ding malabong itim na arco ng kidlat na kumikislap sa loob nila. Bahagyang napadilat ang kanyang bibig nang lumabas ang mahinang kidlat mula sa kanyang lalamunan. Ho! Ang hangin, na naglalaman ng ilang itim na kidlat, ay pinakawalan mula sa bibig ni Xiaoyan. Napatayo siya habang ang mga alon ng malinaw na tunog ng pag-crack ay naglalabas mula sa kanyang katawan. Ang marilag at walang katapusang lakas na naramdaman niya ay parang isang malaking dragon na nagtago sa loob ng kanyang mga kalamnan. Ang malaking dragon ay maaaring bumangon sa isang pag-iisip lamang at magpakawalan ng nakakatakot na mapanirang puwersa na magpapatigil sa isa. Malapit na akong tumuntong sa advanced level ng 5th star Daosheng class. Nakakalungkot. Saglit na sinuri ni Xiaoyan ang kanyang katawan bago siya umiling sa panghihinayang. Sumenyas siya gamit ang kanyang kamay. Isang pulang ilaw at isang itim na ilaw ang sumugod mula sa pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat. Sa isang iglap, lumitaw ito sa tabi ni Xiaoyan. Ang mga ilaw na ito ay ang Northern King at Little Yi, na nilalamon ang Black Demon Lightning sa loob ng 1 buwan. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang Northern King na ang katawan ay tila natatakpan ng itim na kristal. Ang kristal ay kumikislap na may misteryosong kinang bilang isang aura, na naging dahilan upang maging siya ay makaramdam ng pag-iingat, unti-unting kumalat, na naging dahilan upang hindi ito maliitin ng iba. Perpekto. Hinawakan ng daliri ni Xiaoyan ang braso ng Northern King. Mula sa pagpindot na ito, naunawaan niya na kung ang isang malaking dragon ay nakatago sa kanyang mga kalamnan, mayroong 10 o higit pa sa kanila ang nakatago sa balat ng Northern King. Ang gayong papel ay mailalarawan lamang bilang perpekto. Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan kay Little Yi matapos pagmasdan ang Northern King. Mukhang hindi gaanong nagbago ang hitsura ni Little Yi, ngunit tila may mga itim na arco ng kidlat. Naabot na ng Northern King ang limitasyon nito. Ang Black Demon Lightning ay hindi na makapagtaas pa ng lakas nito. Nagsimula na rin ang katawan ko na bumuo ng paglaban sa enerhiya ng Black Demon Lightning. Ang mga epekto ng patuloy na pagsasanay ay lubos na mababawasan. Pag-iisip ni Xiaoyan tungkol sa bagay na iyon. Ilang sandali pa, sa wakas ay naramdaman na niyang umalis. Pagkaraan ng 1 buwang wala, si Kailin at ang iba pa ay naging bahagyang nag-aalala. Maaaring ito ay isang magandang lugar upang magsanay, ngunit imposible para sa kanya na manatili dito ng mas matagal. Oras na para umalis. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at muling sinulyapan ang pool ng kidlat. Naiikot na lang niya ang kanyang katawan nang biglang nag-iba-iba ang pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat, na unti-unting tumahimik dahil ang Little Yi at ang Northern King ay tumigil sa paglamon ng kidlat. Kaagad, kumikidlat ang itim na kidlat sa pool. Sila ay dumagsa patungo sa madilim na rehiyon sa gitna mula sa lahat ng direksyon. Nagulat si Xiaoyan pagkatapos ng kidlat. Agad naman siyang sumimangot. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang pinakamalalim na bahagi ng pool ng kidlat. Tila mayroong isang hindi pangkaraniwang presyon na lumalaki doon. Ang pressure na ito ay naramdaman na katulad ng presyon na ibinubuga ng Black Demon Lightning. Gayunpaman, ito ay maraming beses na mas malakas. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa lugar na iyon. Kumikislap ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at hinihigop ang Little Yi sa kanyang katawan. Pinalakad niya ang Northern King sa harap niya habang dahan-dahan silang patungo sa madilim na rehiyon. Lumakas ang kakaibang pressure habang papalapit sila sa madilim na rehiyon. Sa huli, biglang huminto ang mga yapot ni Xiaoyan. May bahid ng pagkabigla ang maitim na itim niyang mga mata habang nakatitig sa gitna ng kidlat na dagat. Isang malaking dragon, na tila gawa sa ginto, ang nakabaon sa lugar na iyon. Mga gintong thunderbolts na bumaril mula sa ibabaw ng katawan nito. Ito ay
Ang 9 Mysterious Golden Lightning na maaari lamang maakit ng isang Tier 9 Golden Pill. Pinakamataas na Tier 9 Medicinal Pill.